Sa simula ng eksena, isang hukom ang nagbabasa ng hatol ayon sa Artikulo 258 at 2 ng Criminal Code, at ang hinatulan ay makikitang si Baeksan Ryu ng 6 na taong pagkakakulong. Samantala ang eksena ay biglang lumipat sa panganunsyo ng panalo ni Injay sa laban na labis niyang ikinagulat. Proud at lumapit, na tinanong ni Steel kung paano nagawa ni Injay ang kahanga-hangang galaw sa huling bahagi ng laban. Samantala, sa isip ni Coach Kim, hindi siya makapaniwala sa paraan ng pagkapanalo ni Injay, ngunit natuwa siya dahil tama ang kanyang kutob. Nakangiti ang ama ni Injay habang nasa gilid ng mga manonood, ipinapakita ang kanyang suporta at kasiyahan sa tagumpay ng kanyang anak. Pagkatapos, nakita si Rock na nakatayo na at nakatingin kay Injay. Inamin niyang hindi niya inaasahang magigiba ang kanyang trump card sa ganoong paraan. Napansin niya ang bilis ng reaksyon ni Injay at ang kanyang paggalaw na humantong sa lever shot na nagpapakita ng mga galaw na karapat-dapat sa pandaigdigang entablado. Nang asarin si Rock ni Steel na huwag maging pikon sa pagkatalo, sinagot ni Rock na hindi siya tulad ni Steel. Inihayag ni Rock na matagal na simula nang siya ay magkaroon ng ganitong kasiyahan sa isang laban at inaabangan niya ang paglago pa ni Injay. Nagpasalamat si Injay na halata ang kanyang kaba at pagpapakumbaba. Sa pagmumuni-muni, kinilala ni Rock ang mga katangian ni Injay, ang kanyang fighting spirit, katapangan, pisikal na lakas na bunga ng pagsusumikap, mahusay na bilis ng reaksyon, at potensyal na ipinakita sa huli. Naniniwala si Rock na malayo ang mararating ni Injay at maaaring hamunin niya ang kampiyon sa hindi malayong hinaharap. Ngunit, binalaan niya si Injay na mag-ingat dahil ang kampiyon ay isang mapanganib na kalaban. Lipat ang eksena, pagkatapos ng kanyang tagumpay laban kay Rock, hindi makatulog si Injay sa kanyang kwarto. Akala niya ay agad siyang makakatulog pag-uwi, ngunit gising na gising pa rin siya, tila nararamdaman pa rin niya na nasa ring pa rin siya. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang laban, at pakiramdam niya ay nasa harap pa rin niya si Rock, at kailangan niyang maghanda sa susunod na suntok. Sa wakas, naramdaman ni Injay na totoo na ang lahat. Sa pagmumuni-muni, naalala ni Injay ang kanyang mahigpit na pagsasanay at bawat galaw na ginawa niya para talunin si Rock. Nakangiti siya ng sobra, hindi makapaniwala na talagang nanalo siya laban kay Rock. Tahimik siyang nagdiwang, puno ng kagalakan sa kanyang tagumpay. Napagtanto ni Injay na ito ang unang beses na naramdaman niyang ganito kasaya. Subalit, naisip niya na ang tanging dahilan kung bakit niya nailagan ang suntok ay dahil sa isang partikular na sandali, naalala niya ang tingin sa kanya ni Ryu at nagiging seryoso ang kanyang ekspresyon. Tumayo si Injay at nagsimulang mag-shadow boxing, iniisip ang sandaling yon at sinusubukan itong ulitin. Inisip niya na si Ryu ang kanyang kalaban, na umatake sa kanya ng mas mabilis at sunod-sunod na mga suntok. Pinilit ni Injay na maging mas mabilis at patuloy na gumalaw. Nakita ni Injay ang huling suntok ni Ryu at nailagan ito, ngunit ang sumunod na suntok ay direktang tumama sa kanya sa mukha. Ito ay nagdulot sa kanya ng pagkabigla at kalungkutan at nagdulot sa kanya ng katahimikan. Balik sa realidad, pinilit ni Injay na magpatuloy matapos ang kanyang tagumpay laban kay Rock. Inisip niya na baka swerte lang ang kanyang panalo. Napagtanto niya na kahit maiwasan niya ang isang suntok, mayroon pa ring susunod at susunod pa. Pinagnilayan niya ang kakaibang estilo ni Ryu, na hindi niya mabasa ang tempo at timing, na naiiba sa ibang boksingero. Kahit narinig niyang tumigil na si Ryu sa pagbuboksing, may kutob si Injay, na magtatagpo sila sa ring balang araw. Nang may determinasyon, sinubukan niyang muling mag-shadow boxing. At pagkatapos ng maraming pagtatangka, napagtanto ni Injay na nasobrahan na siya, lalo na pagkatapos ng mahirap na laban na kanyang sinalihan. Pagod na siya at nagpa siyang matulog na lang. Ngunit bago siya magpahinga, naisip niya ang tungkol sa pagiging isang profesional na boksingero tulad niya at marahil. Nang subukan niyang isipin ang kanyang kaibigang si Yu bilang kalaban, bigla siyang tinamaan ng isang imahinaryong suntok mula sa imahinasyong larawan Yu na nagpabigla kay Injay. Sa nakakatawang pagkakataon, natauhan siya at nagpa siyang maligo na lang at tapusin na ang araw. Samantala, si Yuto Takeda, isa ring boksingero, ay abala rin sa kanyang shadow boxing, iniisip din si Yu bilang kanyang kalaban. Nakailag si Takeda sa isang imahinaryong suntok at agad na umatake. Pagkatapos habang nakatingin sa mga bituin, nagpa siyang magpatuloy sa kanyang pagsasanay, na nagtakda ng layuning tapusin ang 100 pang set.
Sa isang press conference pagkatapos ng nakakagulat na laban para sa lightweight title, inihayag ni Ki ang hamon sa susunod na kalaban, tulad ng inaasahan. Hindi siya lubos na nasisiyahan sa kung paano natapos ang title match, ngunit masaya siya sa kung paano ito naganap. Binanggit niya na ang kanilang susunod na layunin ay ang junior welterweight title, at kahit gusto niyang hamunin agad ang kampiyon, kinakailangan muna nilang patunayan na si Yu ay karapat-dapat para sa junior welterweight title. Binanggit ni Ki ang kanilang susunod na target, si Elliot von Hinberg, ang kasalukuyang nangunguna sa dibisyon na kanilang planong talunin bago harapin ang kampiyon na si Yuto Takeda, at binalaan si Takeda na alagaan ang belt habang ito ay sa kanya pa. Habang pinapanood ni Yuto Takeda at ng kanyang coach ang interview ni Ki sa TV, nag-isip si Takeda na inaabangan talaga nila ang laban. Samantala, naisip ni Peter, isang reporter, na kaagad na inaprubahan ng asosasyon ang laban sa pagitan ni Yu at Elliot von Hinberg dahil sa hindi maitatangging potensyal nito bilang isang box office showdown. Samantala sa mismong laban, pinagnilayan ni Elliot ang kanyang kalaban na si Yu, na itinuturing niyang stepping stone sa kanyang karera. Sa pag-iisip ni Elliot, ang junior welterweight division ay puno ng pinakamalalakas na mandirigma kung saan survival of the fittest ang labanan, at siya ang pinakamatatag sa lahat. Hindi siya natuwa sa pagtingin sa kanya ni Yu bilang isang hakbang patungo sa mas mataas na layunin, at nagpasya siyang patunayan na ang junior welterweight division ay hindi biro. Nangako siyang talunin muna si Yu bago gumanti sa kahihiyang naranasan. Subalit paglipat ng ilang sandali, makikitang natapos agad ang laban. Nagulat ang lahat nang makitang nakahiga si Elliot von Hinberg sa ring, at may mukhang dumudugo. Sa pagmumuni-muni ni Peter, isang reporter, tinawag niya ang pagkatalo ni Elliot na nakakawasak. Para sa kanya, ang laban ay nagmukhang hindi isang tunay na bakbakan kundi parang isang palabas lamang sa nangyari. Pinapakitang sa unang round, hindi man lang naglunsad ng kahit isang suntok si Yu na para bang pinagbibigyan lamang niya ang isang ordinaryong tao. Itinuring ni Peter ang sitwasyong ito bilang isang malaking kahihiyan para kay Elliot, na kilala sa kanyang tumpak at matalim na mga suntok at ang kanyang pinagmulan mula sa isang lahi ng mga elitistang boksingero. At nang pag-announce ng referee na tapos na ang unang round, nagpakita ng pagkabigo si Elliot habang sinabi ng kanyang coach na panatilihing kalmado at tanggapin ang katotohanan na malakas si Yu, mas malakas kaysa sa sinumang nakalaban ni Elliot. Pinayuhan siya ng kanyang coach na manatiling kalmado, magbantay, dahil magkakaroon siya ng pagkakataon. Ngunit sa susunod na round, natapos agad ang laban, at inannounce na tumagal lamang ang laban ng 2 round at 11 segundo, kung saan isang suntok lamang mula kay Yu ang nagpatumba kay von Hinberg. Katulad ito ng oras na natapos ang lightweight title match laban kay Jean-Pierre. Sa kampo ni Yuto Takeda, tinawag ng coach ni Yuto si Yu na isang halimaw, habang si Yuto ay tila nabigla. Balik at napagtanto ni Peter na ang laban ay isang mensahe kay Takeda, na nagpapakita na kayang tapusin ni Yu ang laban anumang oras niya gustuhin. Para kay Yu, hindi ang panalo o pagkatalo ang mahalaga, kundi kung kailan at paano niya tatapusin ang laban. Inilalarawan nito ang labanan ng natural na talento ni Yu laban sa pagsisikap ni Takeda, dalawang magkaibang landas patungo sa tagumpay sa mundo ng boxing. Samantala, habang iniwan naman ni Yuto ang gym para tumakbo ulit, at nagpaalam sa kanyang coach. Ngunit, nanatili ang kanyang coach, nagmumuni-muni sa laban na nangyari. Ang laban na ito ay mas nakakagulat pa kaysa sa naunang pagtatagpo ni Yu laban kay Jean-Pierre. Noong una, may konting pag-asa pa sa puso ng coach na baka hindi ganun kalakas si Jean-Pierre tulad ng inaasahan. Ngunit, naiiba ang laban kay Elliot von Hinberg, ang pinakamalaking hamon kay Takeda at dating kampiyon ng junior welterweight division. Nagtataka ang coach kung may paraan pa bang manalo si Takeda sa susunod na laban. Sa pagkakataong ito, hindi niya makita kung paano. Sa kabila nito, hindi nag-aalala si Yuto. Determinado siyang magpatuloy at magsanay palalo. Pagkatapos ng buong araw, umuwi si Yuto at binati ang larawan ng kanyang mga magulang, nagpapahayag ng kanyang pagdating. Habang nakahiga sa kama, pinagnilayan ni Yuto ang mga mata ng kanyang kalaban na pinapahiwatig ang nakakatakot na kakayahan nito. Tinanong niya sa kanyang sarili at sa kanyang mga magulang kung kaya ba niyang magtagumpay sa hamong ito. Inamin niya na medyo natatakot siya sa labang ito.
At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.